Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Nako, panalo na. Sure na itong ma-dismiss ang impeachment case ni BP Sara. Baka may lalabag dyan. Alam niyo naman, yung ibang senador dyan, ayaw talaga na hindi matuloy ang impeachment ni VP Sara. May mga eskwelahan nga na gusto nang simulan ang impeachment hearing ni VP Sara. Nako kabibig. Ang problema kung masisimulan ba? Kasi si Senator Ruben Padilla nagsumite ng resolusyon na ipadismiss ang impeachment case ni VP Sara. Paano yan? Napakasakit, Kuya Eddie. Ano kayang pakiramdam ng mga dilawan at kakamping, lalo na itong mga nagrally sa harap ng Senado kasama si Leila de Lima, na gusto nilang ituloy ang impeachment. Oo. Kung akala nyo si BP Sara ayaw matuloy, handang-handa na si BP Sara, oy. Yung Senado ang tanungin nyo, ang mga senador ang tanungin nyo kung bakit gusto nilang i-dismiss ang impeachment kay si BP Sara. Kasi si BP Sara, bloodbath kung bloodbath talaga. Oo. Expose kung expose ang gusto nyo. Nagsimula na nagsalita na ang defense lawyers ni BP Sara, nakahanda na sila. Oo, handang-handa na silang humarap sa impeachment hearing. At handa na rin silang ibalita, i-expose ang kanilang mga dokumento, ang kanilang mga ebidensya na para mawalang sala si VP Sara. Ang tanong, handa ba kayo sa expose ni VP Sara? Nako mga kabibig, eto na ha. Na-interview kasi si Senator Amy Marcos, mga kabibig. Ito si Senator Amy Marcos talaga, no? Palaging siya ang nangunguna sa balita. Nangungunang magbibigay ng reaction. O, eto kabibig. Sa isang, Abante News online interview. File daw si Robby? Yung final ni Robby? File na, ma'am. Na-file na? Oh, na-file na ni Robin, di ba? I haven't seen it. I'm sorry. You But haven't I heard signed it was filed. You haven't signed, ma'am, dun po sa final. No. But I heard that Senator Robin already filed a... So this is different from Batos, from Senator Batos? I heard it's different. I'm sorry, I really haven't... Ang dami palang magfa-file ng mga senador, no? Aside from Bato, kay Senator Ruben Padilla pa. So, marami pala. read it. I didn't sign it, but I understand that it's a combination of everything. But you're planning to sign your tending. So kay Senator Ruben Padilla, it's a combination of everything. Kay Senator Bato de Rosa is a draft of resolution na ibasura ang impeachment ni VP Sara. Kay Senator Ruben Padilla, naghain ng Senate resolution na ibasura. It's everything, nandun na lahat. It's the conclusion of everything pala. Nakikita eh. Minority. So hindi pa nakita ni Senator Amy Marcos, pero alam niya, it's a combination of everything. Hala, naku mga kabibig. Na-interview din si Senator Ruben Padilla na nilinaw niya na hindi pa na ipapasa ang ginawang Senate resolution na pagbasura ng impeachment ni VP Sara. So, meron talaga siyang ginawa na resolusyon. Aside from Senator Bato de la Rosa na gumawa ng resolusyon, na sabi ni Attorney Guanzo na, naku, lagot ka kay VP Sara Bato kasi si VP Sara gusto ng bloodbath, gusto matuloy ang impeachment, pero kayo dyan sa mga senador, mga PDP laban senador, gusto nyo na ma-dismiss or tawag dito na mabasura ang impeachment ni VP Sara. So, pakinggan natin si Senator Ruben Padilla na na-interview siya at ang kanyang reaction kung naipasa na ba or may pumirma na ba sa pagbasura sa resolusyon na ibasura ang impeachment case ni VP Sara. So, isa na lang po. Sir, tinunsod niyo si VP Sara tungkol? Wala siyang length dito. So walang consultation pala to. So hindi alam ni VP Sara na itong mga senador na ito ay magfa-file ng Senate resolution para ibasura ang impeachment ni VP Sara. So VP Sara all along the way is blinded with these actions ng PDP laban senators. So ano kayang reaction ni VP Sara, no? Matutuwa ba siya? Kasi ang gusto ng mga kasi sabi ng defense lawyer, they're ready na eh. Kung matutuloy man, ready talaga sila. I-expose sila lahat.
So take note ha, hindi alam ni VP Sara ito ha. Sir, ilan po kayo, bali? Ilan po kayo na magiging author po ng resolution? Ako lang. Ako lang, resolution ko lang yan. Tapos ilan na po yung nakuha yung support? Wala pa. Relax lang mga boss, wala pa. Hindi pa nila nababasa, wala pa. Iba yung Basta sa inyo, meron sir. akong draft. Iba yung sa inyo, Senator Bato. Iba, magkakaiba kami. Hindi naman kami nag-uusap-usap, wala kaming, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya. Oh. Pero bakit sabi ni Senator Amy Marcos, it's a combination of everything. So hindi sila nag-usap-usap. May sarili na silang utak to decide or to create a resolution. Pero posible yung resolution ni Bato, resolution ni Robin Padilla, pwede nila i-combine, no? Kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. So hindi yung Duterte move, sir, yung Kami ang Duterte kami. O, di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganito. Akin yun sa sarili ko. Senator, yung inyong resolution is to dismiss the impeachment case. Siyempre, Ano pong, upon po, Ano sir, pa? ano pong magiging basis po? di parang binasa mo na yung ano. Okay na. Okay na, boss. Salamat. Antay mo na lang. Thank you. Oo, maghantay tayo kabibig ha. So later on baka tatayo at mag-speech si Senator Ben Padilla sa Senate hearing ngayon tungkol sa kanyang resolusyon na ibasura itong impeachment ni VP Sara. Well, in fact, itong si Risa Hontiveros, alam naman natin na ayaw talagang mabasura itong impeachment ni VP Sara. Of course. Diba? Sino? Knowing Risa Hontiveros, mga kabibig. So, pakinggan natin si Senator Risa Hontiveros sa kanyang meron siyang inanunsyo na kung saan kikilos na ang minority bloc para maisagawa na ang opening rights na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ito kabibig, makinig tayo sa speech ni Senator Risa Hontiveros na talagang atat na at gusto na niyang simulan ang impeachment case ni VP Sara. Let's listen. Plenary. Kikilos kami sa Senate minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate minority will formally move to commence the opening rights in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court and to administer the prescribed oath to all members of the Senate as... Wala, parang dinidiktahan niyo si Chis Escudero. So ang minority bloc, dinidiktahan nila si Chis Escudero na, mag-take oath ka na, Chis. Hala ka? Si Chis ang sabi, ayaw niyang magpadikta. Ayaw nga niyang magpadikta kay Martin Romualdez. So kayo pa ni Pimentel, Risa Hontiveros, ang didiktahan niyo si Chis Escudero na mag-take oath na para simulan na ang proceedings. Judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to the body. Wala pa tayo sa trial proper. Opening rights pa lamang. Panunumpa at formalidad. Hindi ito aabuti ng isang oras. So, let's not pretend that 1 hour is too much to ask. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. We have 3 full days of session left, which can last up to midnight, as they have in recent days. We may have only 3 days, but 3 days is not nothing. The Senate must not be heedless and callous to the growing calls for the institution to fulfill its mandate and begin the impeachment trial. So yun kabibig, yun ang sentimento ni Senator Risa Hontiveros na dapat simulan na ang trial, dapat mag-take oath na itong si tawag dito, si Chis Escudero, dapat simulan na. So ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Excited na po ba kayo na magkaroon ng Senate hearing, impeachment hearing at magkaalaman na lahat?
comment down below at itong Senate resolution na ipapasa ni Senator Ruben Padilla para ibasura ang impeachment case ni VP Sara. Sino-sino kaya mga senador ang pipirma? Ako, exciting, no? Ako, basta excited tayo na malaman kung sino-sino mga senador ang pipirma, sino ang hindi. Of course, alam na natin kung sino ang hindi. Si Risa Contiveros, si Pimentel, hindi talaga yon. Pero yung ibang senador na mga quiet senator dyan, na last term na ngayon kasi natalo sila, ano kaya? Nako, yun lang po. At si Raffy Tulfo, pirma kaya or hindi? Diba? Para yatang ang tahimik ni Raffy Tulfo ngayon. Takot si Raffy Tulfo kasi posible maka-apekto ito sa 2028 kung tatakbo siya ulit or tatakbo siya ng higher position. Posible talaga makaka-apekto ito, Kabibi. Wala mang minsan nagsalita si Raffy Tulfo hinggil sa impeachment ni VP Sara. Takot si Raffy Tulfo sa mga Duterte, sa mga supporters. So yun po, Kabibi, yung ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.